topic natin, ano ba yung gusto ng mga kalalakihan? Ano ba yung lagi nilang iniisip? Ano ba yung hilig nila? Basically, ang kalalakihan, mahilig sa talik. So, dun sa pag-aaral, tinignan nila ano ba yung iniisip lagi ng lalaki. Isa nga doon, gusto niya makipagtalik. So, sumasagi sa kanyang isipan yon habang dumadaan ng oras. So, yun yung nakita nila. Ngayon, ang hilig ng lalaki sa pakikipagtalik ay nagdedepende dun sa hormone na testosterone. So, dito sa drawing, makikita natin, ito yung edad. Pag 20, marami pang hormones. Pero habang umiidad ang isang lalaki, ay bumababa na ang kanyang testosterone. Ito naman yung kulay gray. So, may mga dahilan bakit nawawala ang pagkagusto ng lalaki sa talik. Nakita nila dun sa pag-aaral na sa umaga din, mas mataas ang hormone na testosterone at mas kumukonti sa gabi. Nakita din nila na pag may stress, depression at sobrang pag-iisip, bumababa ang hormones. So, pwede nating i-konsulta sa isang psychologist, psychiatrist. Kapag ang problema naman ay sa hormones, pwedeng dalhin muna sa isang urologist at magpapatulong sa endocrinologist o yung doktor para sa mga hormones. Nakita rin nila na kapag may iniinom na mga gamot, pwedeng bumaba yung libido o yung hilig ng lalaki. Kapag may high blood, diabetes o pagbabara ng ugat, ay apektado din ang pakikipagtalik. Sa mga pag-aaral, nakita nila na yung mga lalaki, konti lang ang gusto nila. So mga misis, dahil sa sinabing ganito, ay pwede tayong mag-isip ano ba yung pwede nating ibigay o ihain sa ating mga mister. Simple lang ho ang gusto nila, pagkain at saka talik. Yan ho yung mga pag-isipan natin na pwedeng gawing strategy, lalo na kung nagkakaroon na ng problema. At nakita rin nila doon sa pag-aaral, yung mga lalaki gusto daw talaga sa babae, medyo maganda. So, titignan nila yung muka, so mata, ilong, bibig. So, from here, makikita natin na ang mga babae ay hindi dapat magpabaya sa kanilang attractiveness. So, kumain ng tama, huwag masyadong magpapataba. Tapos, kailangan din mag-exercise para tamang timbang at para sa stamina, para malakas. Siyempre, kailangan mo ng strength kapag nakikipagtalik. Ngayon, may nagkakaroon ng pagkakataon na ang lalaki ay nagkakaroon ng kalaguyo o maaaring sumasagi sa kanyang isipan yon. May iniisip siyang ibang babae, maliban dun sa kanyang misis. Maaaring kasama sa trabaho, dating classmate, o kachat lang. Matakot tayo mga misis kapag nahulog na ang loob ng lalaki dito. Sasabihin niya, wala, magkaibigan lang kami. Dati kaming magkakilala lamang. So, ito yung nangyayari bago magkaroon ng pagtataksil ang isang lalaki. Tapos, nagugustuhan na niya yung babae. Gusto na niya laging kausap o ka-text or ka-chat. Ang susunod na stage, nagiging secretive na siya. Ayaw na niya ipaalam at pwede siyang magsinungaling sa kanyang partner. Pag nangyayari na ito, nagiging dependent na rin siya dito sa other woman. Gusto na niya ay maging sila kahit inaaway na siya ng kanyang misis. So matakot tayo kapag nauwi na sa tinatawag na emotional affair si mister. Hindi ho totoo yung till death do us part. Kailangan matalino ang mga babae. Kailangan may strategy siya na gagawin. Di ba naghihirap tayo sa ating mga gawain, sa ating trabaho. Ganon din ang buhay may asawa o ang buhay pamilya, pinaghihirapan din yon at pinag-iisipan. Kailangan matalino ang isang babae. Ito ho yung mga tips natin, Gumawa kayo ng mga bagong bagay na magkasama. Dahil kailangan nyo yung dopamine, hormones yon, chemical yon, para naman gumanda yung relasyon ng mag-asawa. Tsaka kailangan itong mga lalaki, kailangan laging bago ang nakikita. Maaari niyong iba-ibahin kasi nga ngayon, pandemya, hindi ba?
mahirap lumabas. So, bago-baguhin nyo yung ayos ng inyong kwarto o ng inyong bahay. Tapos, kung pwede, lagi nga kayong magkasama, pati sa trabaho. Kasi, from there, makikita mo na hindi siya gaanong titingin sa iba, maaobserbahan mo siya. Kung sa mga gawain, kailangan magkasama para hindi rin siya mahumaling sa ibang babae. Dito makikita natin, minsan pwede namang lumabas ang mga adults at pag lumabas, nakamask, tapos nag-holding hands din. Kailangan may physical contact. Hindi kung kailan lang nagtatalik, doon lang nagiging physical. So, kung doon lang magyayakapan, parang nagiging awkward yung sitwasyon. Parang nagiging alanganin. So, kailangan within the day, merong mga signs na physical ka doon sa iyong mister para hindi maging alanganin ang sitwasyon. Kahit magkasama kayo lagi sa bahay, pwede naman kayong magbigay ng mga text messages ng pasasalamat o tinatanong ninyo or mga messages na magaganda dun sa inyong mister. Importante yung pakikipag-usap at pagtatanong ano ba yung mga pangangailangan. Kailangan ng masinsinang mga pag-uusap, ano ba yung mga plano nyo, at itatanong nyo, hindi pwedeng isipin nyo, dapat alam na niya gusto ko. Hindi. Mas maganda nag-uusap, ano ba yung gustong mangyari, ano ba yung mga plano, isa yan. Pag hutulog na yung mga bata, o tahimik na yung bahay, kasi syempre, sa isang bahay, ang dami natin, So, sa gabi, pwede naman tayong manood ng TV at kung merong mga sorbetes na natira dyan, pwede nyo naman kainin kahit kayong dalawa lang. So, yun na yung parang date nyo. Medyo magsuot lang kayo ng bago o medyo maganda para dun sa inyong date night. Para naman masayahan at magulat si mister. Pwede rin kayong manood ng YouTube. Kung meron kayong cellphone, ano ba yung mga bagong lugar sa mga probinsya, kasi parang pumunta ka na rin doon, o ano ba yung mga bagong recipe o lutuin doon sa YouTube. Yan yung mga pwedeng panoorin ninyo. Kung merong mga libreng pelikula, yung mga short film, edi mainam din yon. Lagi hong magpasalamat sa inyong partner. Marami hong paraan paano magpasalamat. Kasi gusto niya yon. Tapos marami rin hong mga paraan na pwedeng gawin bilang mag-asawa. Sabay na ho kayo laging matulog. Tapos bigyan nyo ng maraming talik si mister para naman mas masayahan siya sa kanyang buhay. Pag tulog na ho yung mga bata, pwede naman kayong maligo magkasama o magbasa ng books together. Kung ano ho yung pwedeng magpasaya sa kanya, itanong ninyo at pag-usapan ninyo. So, sana po ito ay mga tips sa mga mister at misis, kasi pwede hong gawin ni mister kay misis at si misis. Pero ito basically for the mga misis, para anong gagawin nila sa kanilang mister. Salamat po.